Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Tulpo content. At tatalakayin po natin yung nagbabiral sa social media na kung saan si Congressman Ralph Tulpo na anak ni Senator Rapi Tulpo, kung di ako nagkakamali, paki-comment na lang kung tama kasi nahaharap to sa nagbabiral ang kanyang issue about dito sa kanyang ginawa na gumastos lang naman po siya ng almost 2 billion pesos sa loob lang ng isang gabi, mga ka-plastic. So napakatindi niya, no? Uminom lang siya ng alak, then ginastos niya ito sa pang-inom lang ng barkada niya. How ironic na parang ginagawa lang nilang pareha yung 2 million pesos o 2 billion sa isang gabi lang na ginastos niya yun, mga ka-plastic. Kung tutusin sa halaga na yun, marami na pong magagawa para sa mga mahihirap. Diba? Marami magagawang bagay na pwedeng makatulong sa mga kapuspalan, mga ka-plastic. Pero hindi ko naman sinasabi na tanggalan kayo ng karapatan na tanggalan kayo ng karapatan sa pagiging independent kung paano ninyo gamitin yung pera. So, panoorin natin yung video about dito sa nangyayari dito sa anak ni Senator Rapi Tulpo. Pero bago yan, pagsasabihan naman siya ni Ben Tulpo, mga ka-plastic. At panoorin nyo kung gaano siya. I am rebuking you public. Congressman Ruff, makinig ka. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. I am rebuking you publicly. It's not to shame you but out of love. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Huwag kang gumaya sa mga trapo. Mga kapatid ko, ayusin nyo, anak nyo yan. Huwag nang ilagay sa kahiyan ang mga nagdadala ng pangalan. Kung sakaling hindi, ako ang mag-aayos niyan. Itagga nyo sa bato. Diba? Isipin mo kung gaano kalaki yung ginastos ng anak niya, ng pamangkin niya. Diba? 2 beses na daw niyang ginawa yun. So meaning to say na hindi lang pala in the first time na ginawa ni Ralph Tulpo yung mga ganung bagay. Ang taba-taba niya, no? Tinunggalang niya yung malaking alak, mga ka-plastic. So panoorin natin yung balita mula sa Bilyonaryo TV. Linaw din ng mambabatas na walang winaldas na pondo ng bayan. Yan ang depensa ni Congressman Ralph Tulfo na gumastos ng halos 2.5 million pesos sa mala party in the USA. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nga ang nasa viral video sa Las Vegas, Nevada na pumipirma ng mahigit $42,000 sa isang nightclub dito. Ang katumbas nito in peso, mahigit 2.4 million pesos. Humingi ng tawad. Diba? $47,000. Itatapon mo lang, no? Can you imagine yun? Masakit pa nun, baka galing pa sa pera ng taong bayan yung ginawa mo. Kaya kung waldas-waldasin lang ng mga kongresista, ay parang wala lang, ganun lang. Kaya nga gusto nilang i-bend ang law eh. Mahilig silang bumali ng batas kasi nga alam nila sa mga pamilya nila na gumagawa rin sila ng mga kalokohan sa buhay. And that's the reason why they bend the law. Isipin nyo yun. Kung halimbawang sumang-ayon ng taong bayan na i-bend the law para lang sa kapakanan ng mga taong bayan, noong nagkakamali kayo doon, mga ka-plastic. Malamang sa malamang, ginagamit lang nila yung taong bayan
para matustusan nila yung mga pangangailangan nila bilang isang tao. Kapag gumawa sila ng mga bagay na labag sa batas, ay maabsuelto sila dahil they bend the law. Diba, mga kaplastik? It's a good example yung kanyang anak na si Ralph Tulfo. Kung ganyan ang gagawin nila, what if ano na lang mangyayari sa Pilipinas? Na kapag nagkasala sila, okay lang kasi they bend the law. Mga kaplastik. Si Tulfo at sinabing naiintindihan niya ang reaksyon ng publiko. Nilinaw din ng mambabatas na walang nawaldas na pondo ng bayan dahil nag-ambagan silang magkakaibigan. Nakikisa rin daw siya sa panawagang panagutin ang mga nasa likod ng malawakang anomalya sa flood control projects. Nauna nang nasita sa social media si Tulfo matapos gamitin ng busway sa EDSA Enero nitong taon. Depensa naman ang ama nitong si Raffy Tulfo, nagsorry naman na raw ang kanyang anak kaya wala siyang nakikitang Diba? Yung unang beses na nagkasala siya, ginawa niyang priority lane yung bus lane ng EDSA para makapasok lang ng maaga sa kanyang pupuntahan. Tapos ngayon, makikita nyo ngayon, nagba-viral sa social media. Gumastos siya ng $70,000 sa loob ng isang gabi lang. Na parang barya lang sa kanila ang milyong-milyong piso. Tapos tong mga kababayan natin na mangmang at walang alam sa kung anong meron tong mga to, eh binuboto pa rin ninyo. Kasi may tatak Tulfo. Dahil pinakitaan kayo ng mga insights nila, mga nakaraang pakitang gilas nila na nanguhuli sila ng sindikato. Diba? May times na maybe bibiglang tawag dito, yung mga naaping tao, tinutulungan nila. Diba? Parang ang pangit, di ba? Papakitaan lang kayo ng maliit na bagay kumpara naman sa ginagawa nila ngayon. Ngayon parang gustong brasuhin na Uncle Ben na hindi daw dapat tinotolerate yung mga ginagawa ni Ralph Tulfo. Pag nagugas kamay na lang to, mga kaplastik. Kasi alam nila sa sarili nila kasiraan ng pangalan nila, ng pamilya nila yun. Diba? Kahit naman sino yung mga naghahangad sa pwesto sa gobyerno, may mga masasamang hangarin naman. Di ba tayo nag-iisip? Di ko mo popular na tao, boboto nyo na agad. Minsan isipin nyo rin, kung ngayon pa lang nagpapakita na sila ng mga negativity na attitude, paano pa kaya kung nandun na sila sa posisyon na gusto nila? Diba? Dito, pamangkin si Congressman Ralph ni Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sentro ng investigasyon ngayon. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes. Diba? O, bibigyan ko kayo ng isang sample na ang mga magkakapatid na Tulfo, they bend the law. At minamaliit nila yung mga sistema ng mga kapulisan dahil hindi daw nila ginagampanan ang tungkulin nila. Diba? Minamatan nila yung mga maliliit na posisyon sa opisyal dahil sila nakakaya nilang baliin yung batas kasi sila makapangyarihan. Diba? Isipin mo kung nakakaya nilang baliin ang batas, makakaya na rin nilang gumawa ng mga illegal na bagay. Which is, yung good example na lang, yung kanyang anak na si Ralph. So panoorin natin yung video, mga kaplastik, tungkol naman dito sa paghahamak ni Raffy Tulfo sa isang pulis. Dahil gusto niya i-bend the law. You know why? You know better as chief of police na merong ginawang masama. Right there and then, meron ng ginawang krimen. And yet, di mo kaya yung bata mo at sabihin mo tong
tao ngayon na magpala ng kaso? You're very weak. Ba't ka naging chief of police? Eh, bakit ako naging weak? Eh, yun naman ang tama ah. No, sir. You know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, hey, halika rito bata, mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsaset ng magandang example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali lang sabihin yan, pero meron tayong proseso. No, sir. If you want to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin. Chief of police ka, ako hindi. Civilian ako pero kayang Ayun, you kunin. can do it. You do it. O, di ba? Piniloso po siya ng isang pulis eh. Eh, kung kaya mo, you can do it. You can do it right now. Kasi kaya mo pala eh. Civilian ka pala eh, tapos pulis siya eh. Di ba? Pinangungunahan mo yung proseso ng pulis. Which is may sinusunod silang jurisdiction, mga kaplastic. Tapos sasabihan mo yung tao na a weak leader dahil hindi siya sumusunod sa gusto mong mangyari. Tapos sasabihin mo na ikaw kaya mong gawin yan in the seconds. Kasi ikaw ay may posisyon eh. Influencer ka eh. At the same time, senador ka. Natural, lahat ng tao sa'yo mag-a-abide. Eh samantala yung kausap mo, isang hamak na pulis lamang na minamata mo, tapos sasabihan mong weak leader na sumusunod sa policy ng kanilang jurisdiction. Kaya minsan nakakabuisit din yung ganitong example eh, gaya ng recent content ko na naiipit sa malaking bato ang isang empleyado kagaya ng isang pulis. Na kapag hindi ka sumunod sa policy, ikaw ang malalagay sa peligro. Ikaw ang makakasuhan. Ngayon, pag sumunod ka naman sa policy ng jurisdiction ng proseso ng paghuli o kung ano man yan, ikaw pa rin ang masama. Kasi nga sinasabi ni Rapi Tulfo is you are a weak leader. Sino ba ang papakinggan ng pulis? Hindi naman siya, di ba? Hindi naman siya yung magmamando. At the same time, hindi naman siya yung pinaka chief in police nila o yung sergeant nila para sundan ka at insultuhin mo yung mga tao sa PNP. Diba? So, tuloy natin yung video. Then in that case, you're not supposed to be a chief of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called a chief of police for me. Meron po tayong proseso. I know the process, sir. But sir, you can cut... Pwede ko bang i-drag yung tao ko para i-personal nilang buhay yan? Meron tayong proseso, Mr. Tulfo. A crime was committed, then you are responsible to your man. Wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may ginawang kalokohan. Naka-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver result. Assumption mo yan. May proseso tayo, may batas tayo sinusunod. Assumption? I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Come on. Ako, I've done so many things. Kasi kaya ko mag-deliver. Ikaw, what have you delivered? Tao mo hindi mo kaya? Anong sabihan mo akong weak leader ako? Mali yung tao mo, sir. Hindi ikaw mali dito ang tao mo. Pero however, sir, parang kinukonsinti mo. Masyado kang maliit ng tao. Meron tayong korte, Mr. Tulfo. Sir, sorry. Diba? Nakakalungkot na ganyan siya magtrato sa mga kapulisan. Na sumusunod lang din yan sa proseso ng batas. Pero mo wala pang warrant of arrest, papa-arrestuin mo agad. Di ba pangatanga to? Mga kaplastik. Yan ba ang isang uri ng politiko na gusto mong may halal sa gobyerno? Isipin mo yun mga kaplastik. Binabypass nila yung proseso ng pulis. So na parang binabastos nyo na rin yung batas na mismong gumawa rin ay kayo rin mga senador. Dahil gusto nyo i-prioritize ninyo yung mga gusto nyo mangyari. At ininsulto nyo pa yung tao na siya ang weak leader. Eh kung ikaw pala, marami kang nagagawang tama o nagagawang aksyon, di ikaw nang gumawa, ikaw na magtayo na sarili mong headquarters ng kapulisan,
Mr. Rapi Tulfo. Diba? Can you imagine na kung gusto mong makabypass ang batas, di gumawa ka na sarili mong headquarters tsaka mga lupon na ikaw ang masusunod sa lahat ng mga mangyayari pag ikaw ay mga-aresto ng tao. Hindi mo nga alam kung ano yung pinagmulan ng krimen eh. Kung sino ba talaga yung suspect eh. Tapos basta-basta ka na lang gagawa ng bagay na hindi mo pinag-iisipan. Samantala yung polis dumadaan sa proseso para maging safe at maging maingat sa lahat ng mga gagawin nila. Tapos ikaw ibabypass mo lang. Ganyan ng mga utak ng mga tulpo, mga kaplastik. Kaya nga yung mga anak nila nagpapakatungga na lang ng alak eh, mga kaplastik eh. Gaano katarantado yung mga pamilya nila eh. Mga sarili-sarili silang pamahiin o mga pananaw sa buwan. Ano, makikita nyo dito sa pangyayari ng buhay ng kanyang pamangkin o yung anak ni Rapi Tulfo kung gaano katarantadong nila lang na nag-aaksaya ng milyon-milyong piso sa Amerika. Tapos susuportahan niyo pa yung mga ganitong uring tao. Isipin nyo na lang kung anong mangyayari sa bansa kapag ito ang sinuportahan ninyo sa 2028 election. Kung ngayon nga lang wala silang nagagawang matino eh. Paano pa kaya kung nandun na sila sa posisyon na yun? Diba? Mga ka-plastic. So ayaw nire-repress natin pero wala talaga. Gusto ko kasi ipakita sa inyo eh yung paano siya tumungga ng alak. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.